Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat at I pray po na lahat ngayon ay nasa mabuting kalagayan at ngayong buwan po na ito ay August, nangalahati na po yung August. Ayan. Kung makikita po natin sa mga advertisement at sa mga gilid-gilid ng mga pader, lumalabas na po yung kumakaway-kaway na po, yung September. O yung tinatawag po natin na Burr months. Amen. And praise the Lord. Kasi bakit mga kapatid? Kumalahati ang taon ng 2024 na kung saan andito ka pa rin sa kalooban ng Panginoon. Andito ka, nakikibahagi sa gawain ng Diyos, nakikibahagi sa kaluwalhatian, sa mga pananaw ng Panginoong Hesus. Kung meron kang katabi ngayon, sabihin mo sa Kanya, congratulations. Para sa taon na to at sa marami pang taon na bubunuin natin para i-share at ipakita, ipamahagi, iparanas kung gaano kabuti ang Diyos sa Kanyang mga alagad, sa Kanyang mga manggagawa. Amen po. Sabi po, ngayong linggong ito ay topic po natin yung mga ugali o yung mga bagay, o yung mga pamamaraan na kung saan tayo ay mamumuhay na kagaya ni Jesus. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, kagaya ni Jesus. Amen. Alam niyo po ba, isang pinaka-challenging na parte ng buhay ng isang pagiging Kristiyano ay yung mamuhay mismo na kagaya ni Jesus. Amen. Kasi bakit? Napakaraming bawal. Amen. Ayaw kung ikukumpara nga po natin sa ibang sekta o sa ibang mga gawain ng iba't ibang mga grupo, mga kapatid, sinasabi nga po nila na ang mga Kristiyano daw po ay ang hirap daw po maging Kristiyano kasi bakit? Napakaraming bawal, napakaraming restriction. Amen. Pero alam niyo po ba kasi kung susumahin po natin mga kapatid dito pa lang sa 14 ways we are to be like Jesus. Ay napakarami ng mahirap sundin, yes. Pero bilang isang Kristiyano, it's a part of our daily life. Amen. Kaya nga po mga kapatid, no, hindi ka actually matatawagin na born again, mga kapatid, kung hindi mo nararanasan o hindi mo isasaka sa buhay yung 14 ways na ito. Hindi pwedeng hindi mo maiko-close yung chapter ng buhay mo na kung saan nandun pa rin yung dating ikaw upang mabuksan yung panibago. Kasi bakit? Kung babasahin natin ng mga kapatid, ang sabi dito sa number 1, for a first way to be like Jesus is to also get or to practice His righteousness. His righteousness, mga kapatid. Yung sabi nga ni Pastora Trixie, pangangatwiran o yung katwiran ng Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, napakahirap sundin. Napakahirap sundin. Kasi bakit? Madalas na ang mga katwiran, ang katwiran ng Panginoong Hesus ay iba sa pangangatwiran natin. At madalas nga ayaw natin, kumbaga parang yung pangangatwiran ng Panginoong Hesus ay salungat sa kung ano ang gusto natin sa buhay. Amen. Righteousness. Pero in order for us to be like Him, we must know and we must follow or we must practice yung kanyang pangangatwiran. Napakarami po ito, no? Kung babasahin po natin ang Bible, napakaraming bagay na kung saan ipinapakita ni Jesus yung mga kadahilanan, yung mga reasoning or reason out, yung mga pangangatwiran na kung iisipin natin, parang, teka, bakit ganun? Imagine po natin, no? Yung katwiran po niya sa pagpapatawad ng kaaway. Isang bagay na napakahirap. Amen. Na ang sinasabi po niya sa
about sa kaaway, sabi, love your enemy. Kung tayo lang po yun, kung isipin natin, no, napakahirap gawin. Pero ano ba dapat ang mamuhay sa atin? Hindi ba we are following, we would like to live like Jesus. That's why we follow His ways of righteousness. Pangalawa, sabi po niya dito, freedom from the world. Ano ba, no, yung madalas po na nababasa natin or naririnig natin sa freedom from the world is yung, kumbaga parang, ito yung kalayaan mo na maging alipin ng kamunduhan. Or specifically, or targetin natin mga kapatid na maging alipin ng pera. Lagi natin naririnig, no, money is the root of evil. Pero technically speaking mga kapatid, love of money is the root of evil. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap na maging alipin ang pera. Pag ang pera na pasunod mo, ako, very beneficial. Pero pag ikaw ang napasunod ng pera, very dangerous. At alam niyo, ang katwiran ng Panginoon pagdating sa bagay na yan, ay iba. He always depart from the world. Hindi niya ibinibigay yung sarili niya na kung saan, alam niyo, makukulong siya, mababind siya sa kamunduhan. Mababind siya sa responsibility ng pagiging makamundo. Kaya pala minsan mga kapatid, no, ang pagiging Kristiyano, minsan isipin natin halos nawawala na yung mga dati nating kaibigan. Especially yung mga kaibigan natin na hindi pa, kumbaga, gumagawa pa ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero alam nyo, isang bagay na napatunayan, na mapapatunayan natin bilang mga Kristiyano, ay hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Sapat na si Jesus. Isang tunay mong kaibigan. Alam nyo sa pangatlo, sabi dito, self-crucifixion. Naalala ko po yung kwento na kung saan yung lalaking mayaman, na kung saan mayaman siya, mabait siya. Amen. Mabait siya. Kasi base sa pagkaka-describe niya nang nagtanong siya kay Jesus, Panginoon, ano ba ang dapat kong gawin? Kumbaga, paano ba ako maliligtas? Short term. Ginawa na niya lahat ng kabutihan na naisip niya. Namigay ng pagkain, naging mabuti, naging pagkapwa-tao, etc. Pero alam nyo, isang bagay na sinasabi ng Panginoon, deny yourself. Self-crucifixion, ano pong ibig sabihin nito? You must lessen yourself. Kumbaga doon po pala yung sinasabi natin, no, na kailangan i-close mo na yung old ways. Wala na yung dating ikaw. Kaya pala tayo naboborn again. Kasi bakit? Wala na yung mamamatay na. Kagaya ng nangyari sa Panginoong Hesus, lahat ng kasalanan na sinalo niya that time when He was crucified is wala na. Kasi bakit? Nung siya ay nabuhay muli, umakyat sa kanan ng Ama, alam niyo yan, andun na yung kumbaga parang He transformed from alam niyo yung dinudura-duraan into someone na very special. Sabi niya, self-crucifixion, deny ourselves. Number 5, enduring persecution. Very common po sa atin. Amen. Na isang bagay nga po na pinakamahirap sa mga Kristiyano ay yung i-win, especially yung mga kamag-anak. Nakakatawang isipin kasi madalas po nating naririnig na ang church daw po, ang Rema, ay family church. Kasi bakit? Halos karamihan ng mga nai-invite or bakit gustong-gusto natin nakasama ang ating mga kamag-anak sa simbahan. Pero hindi nila nauunawaan mga kapatid na ang mga kamag-anak mismo ang pinaka mahirap. Kasi bakit? Sila yung pinaka, you will not expect that
much persecution sa ibang tao. Actually, mas may expect mo yan sa mga kamag-anak na hindi naiintindihan ang paglilingkod sa Panginoon. But this is something that we must endure. Imagine nyo, no? To be like Jesus, kagaya niya, alam niyo, kailangan nating i-endure na i-persecute mostly nung mga tao na malalapit pa sa atin. Nung mga tao na pinagtitiwalaan natin. Nung mga tao na kung saan sila yung target supposedly natin. na malapit sa Panginoon. Napakasakit, no? Amen. Pero ang Panginoong Hesus mismo naranasan nun. Na kung sino pa yung mga pinagaling, sino pa yung mga pinasagana, tinuruan, iniahon sa buhay, sila pa yung mismo yung nag-persecute sa Kanya. Pero alam niyo, no, gaya ng katwiran niya, kung magkakasala man ng isang tao sa'yo, patawarin mo. We must endure those persecution kasi bakit? Alam natin na every persecution, every challenge na dumarating sa isang Kristiyano, merong nag-aabang na malaking blessing. Minsan nag-uusap po kami ni Pastora Tina, no? Kasi minsan, bakit ganun na lang? Ganun na lang minsan ang challenges sa pagmi-ministry. Bakit ganun na lang yung challenges sa time, pagmamanage ng time, sa ministry, sa trabaho, sa personal na buhay? Bakit ganun na lang yung mga pag-uusig? Hindi lang ng mga tao sa labas, pero minsan ng mga tao na pinagmamalasakitan pa natin. Pero yung isang bagay na pinangahawakan natin kagaya ng Panginoong Hesus. There is something big that will be given. Every persecution, every challenges na nakukuha natin bilang isang Kristiyano ay merong kaakibat na blessing. Merong malaking bagay, merong gagawin. Merong gagawin ng Diyos. Sabi niya sa 6 works, sa 7 fruit of the Holy Spirit. Amen. Familiar na po tayo dito. Yung pag-uugali, if you would like to live like Jesus, dapat nakikita sa iyo yung bunga ng pagiging pasensyoso, pagmahal, hindi magagalitin, at ang iba pa. And number 8, sabi niya, total setting apart for God's work. Meron pa pong kasunod, actually, kasi 14 po ito. Pero alam niyo ba mga kapatid, kung susumahin natin, ito yung mga ways, sabi nga, 4 ways to live like Jesus. Pero if we deeply think about it, Kuya Joe, we have to be righteous. We have to free ourselves from the world. We have to deny ourselves. We have to walk in newness of life. We have to endure persecution, works. We have to have the fruit of the Holy Spirit, and we have a total setting apart for God's work. But the question, Kuya Joe, how? Amen. Bilang isang Kristiyano, ito yung mga ways, pero paano ba natin magagampanan o makukuha yung mga pamamaraan na ito na mamuhay na gaya ni Jesus? Alam niyo po, isang verse na tumatakbo sa isip ni Kuya Joe namin, mga kapatid ni Pastora Tina. In order for us to deliver, to get those ways. Kasi ito mga kapatid, hindi naman to self-earned. Hindi to something na glory to me, na dahil sa kasipagan ko, dahil sa kagalingan ko, sa kaalaman ko, na-acquire ko itong mga katangian ng Panginoong Hesus. Hindi po. Hindi po ganun. Actually, na-acquire mo ito because it's grace given. At alam niyo po ba ang isang verse na mainam na paraan, paano ba natin ito magagampanan? Sabi po niya sa Psalms 6, chapter 6, verse 33, sabi niya po doon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Seek.
So paano ba tayo mamumuhay ng kagaya ni Jesus? Sabi po niya sa Matthew, seek ye first the kingdom of God. At lahat ng pamamaraan na yan, lahat ng ways na kung paano mamuhay ng kagaya ni Jesus, ay may bibigay sa iyo. At makukuha mo. Pagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Alam niyo ba sa isa kung pagdidilay-dilayan pa natin, ninilay-nilayan po natin itong Matthew 6:36 na ito. Sabi po niya, seek ye first the kingdom of God. Pero alam niyo, isang bagay na pinipinpoint ito mga kapatid, sikapin natin na pagharian tayo ng Diyos. Amen? Seek ye first the kingdom of God and let God be the King. Pagharian ang buhay natin ng Diyos. Alam niyo po na mga kapatid, si Kuya Joe po ay, share ko lang po ako po ay very fascinated sa mga kingdoms yan. Even po kasi po yung mahilig po ako sa history ng mga castles, yan. Yang ng Europe, yan. Nanonood po ako ng mga palabas sa TV, yung mga Prince Sedi, Princess Sarah, na kung saan yung very European. So makikita po natin yung mga Castilian, mga kingdom. Alam niyo po ba na kapag ikaw pumunta sa isang kingdom, hindi ka considered a citizen. Kasi bakit? You just visited there. Pero may mga bagay na kailangan mong sundin. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa isang lugar, kailangan mong sumunod sa patakaran nila. You must live like their citizen. Pero still dayo ka pa rin. Ganun din ito mga kapatid. If we seek the kingdom of God, we go to this place and we must follow the guidelines of His. Amen? Pero gaya nga na sinabi dito, kung pagsusumikapan natin na paghaharian tayo ng Panginoon, alam niya, ibig sabihin, we will be under His ruling. All the rulings of His kingdom na mabibestow sa atin, na susundin natin, alam niyo, makukuha natin. Magiging citizen tayo na kagaya ni Jesus, na namumuhay sa kanyang kaharian. Nakikita natin, si Jesus mismo, ang isang example ng isang citizen, ng isang napakagandang kingdom sa kalangitan. Amen? At kung gusto rin natin na mamuhay na kagaya ni Jesus, makuha natin yung righteousness niya, makuha natin o maibigay sa atin yung 14 ways na yan, sumikapan po natin, pagharian tayo ng Diyos. Kuya Joe, seek ye first the kingdom of God, paghaharian tayo ng Panginoon. Papaano? Alam niyo po, sabi niya sa Psalms, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Alam niyo, kung kagustuhan talaga natin na isik ang kingdom of God at pagharian tayo ng Panginoon, all we have to do is to delight ourselves. Alam niyo po yan, pag sinabing delight, yan, hindi po ito yung parang Yakult. Amen po. Ito po yung, when we say delight, ibig sabihin, ibigay mo ng buong buo. Hindi mo ba kapag ka sa trabaho, kapag ka meron po tayong tinatry na i-close na deal, yan. O kaya meron po tayong, tayo po ay, halimbawa, merong gustong bagay, meron tayong gustong hingiin sa mga magulang natin, it's a good example that we are delighting ourselves to them. Paano i-delight, Kuya Joe? Kumbaga parang ginagawa natin kung anong gusto nila. Lahat ng guidelines nila, binibigay natin. Kahit paayaw natin ng gulay that time, pag sinabi ng magulang natin, kumain ka ng gulay, naging favorite na rin natin. Amen? Yung kadil natin sa business, kahit pa hindi yun ang gusto mo sa business na proposal mo. Pero dahil yun ang gusto niya, kumbaga parang we are delighting ourselves, we are doing what they want, we are following their rulings. That's the way we delight ourselves into the Lord. And once we delighted ourselves to the Lord, that's the time na papaghaharian niya tayo. Ano yun, napakabuti ng Panginoon Kasi hindi po niya, kumbaga, hindi siya sobrang higpit
na kumbaga parang binigyan niya tayo ng will. Pero kagaya ni Jesus, mga kapatid, no? Be wise. Kung gusto nating mamuhay, if we would like to be a citizen like Jesus, if we would like to live the way Jesus did, alam niyo po yung pagsumikapan tayong pagharian ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and delight ourselves into the Lord. Amen po. Sige po, pinabasa ko po kay Pastora. Para po sa pagpapatuloy. Yun po, magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Napakaganda po ng share po ng ating mga kapastoran nitong mga nakaraang linggo. Amen po. Na sinasabi sa atin, ito yung mga paraan kung paano tayo magiging katulad ni Jesus. Ate Tina, bakit kailangan natin maging katulad ni Jesus? Kasi po, we are Christian because we have Christ. Amen po. I am nothing without Christ. Ibig sabihin po, tayo po ay mga tagasunod ni Kristo. Tayo po ay mga alagad ng Diyos. Amen. We are the ambassadors of Jesus Christ. So we must be like Jesus. Amen po. Na sa atin, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng mga halimbawa. Isang magandang halimbawa na kung saan ginawa ni Jesus yung mga bagay na yon for us to learn from Him. Amen po. Ginawa niya, pinagtagumpayan niya yung mga bagay na yon to set an example. Amen po. Kaya po, tayo mga Kristiyano, napakapalad natin sapagkat tayo ay nabuhay sa panahon na kung saan nakita na natin ang halimbawa at bunga ng pagsunod sa Ama. Amen po. Na siyang pinakita ni Jesus, na siyang pinakita ng Panginoong Jesus sa journey niya dito sa mundo. Amen po. At sabi niya nga po sa number 9 hanggang 13, no, nagbigay po ng mga paraan, no, si Pastor Marlon at si Pastor Uge, kung paano tayo magiging katulad ni Jesus. Sabi niya po sa number 9, no, walk in light. Amen. 1 John chapter 1 verse 7, But when we do right things, it is like living in the light. God is always in the light. He always does what is good and right. When we live like this, we are really united together. The death of Jesus, the Son of God, make us clean. He removes sin from us and He makes us clean in front of God. Amen po. Sabi niya, kung ginagawa po natin yung tama at nararapat sa paningin ng Diyos, doon po tayo lumalakad sa liwanag. Amen po. Pero gaya po na nabanggit ni Kuya Joe, hindi po tayo kayang iligtas ng sarili nating gawa. Hindi kaya tayong iligtas ng sarili nating mabubuting mga gawa. Amen. Pero alam niyo po, how do we walk in light? Paano tayo maglalakad doon sa liwanag na sinasabi ng Diyos? Alam niyo po, sabi niya po sa Psalms chapter 119, verse 105, Your word is a light for my feet, a light for my pathway. Amen. Ulitin ko po, sabi niya, Psalms 119, verse 105, Your word is a lamp for my feet, a light for my pathway. Amen. Ibig sabihin po, mga kapatid, paano natin magagawa ang tama at kalugod-lugod sa Diyos? Sabi ng Panginoon, ang mismong salita niya ang magiging ilaw ng buhay natin. Ang mismong salita niya ang magiging ilaw sa ating dadaanan. Ibig sabihin po, if we really want to walk in light, we should follow His word. Amen po. Yung mismong prinsipyo ng Diyos, yung mismong salita ng Diyos, yung mismong sinasabi ng Panginoon, kung iyon ang sinusunod natin, definitely, we walk in light. Amen po. Just like Jesus Christ. Amen po. Hindi siya nakipaglaban, kung natatandaan natin, no? Kasi meron din po rito, no, enduring temptation. Nung time na siya tinukso ni Satanas, amen po, hindi siya lumaban physically. Amen po. Hindi po siya lumaban physically. Hindi siya nakipaglaban gamit ang sandata. But He used the word of God. Amen po. Nasusulat.
Sinabi ng Panginoon. Amen po. Sa every trial na dadaan sa buhay natin. For us na maglakad sa liwanag is to walk in the Word of God. Amen po. Sabi po niya, unity with God. Sabi niya po, dito rin po, hindi na po ako lalayo sa 1 John chapter 1 verse 6. Now, someone may say that he is united to God, but he may still do things that do not please God, then what he says is not true. He is living as if he were in the dark. What he does shows that he does not want to obey God's rule. Ibig sabihin po mga kapatid, how do we unite with God? Sabi po niya rito, kung sinasabi natin na tayo ay nakipag-isa kay Kristo, ngunit ginagawa pa rin natin yung mga bagay na hindi makaka-please sa Kanya. Ginagawa pa rin natin yung mga bagay na hindi ikinatutuwa ng Diyos. Sabi niya, ang sinasabi natin na tayo ay nakipag-isa sa Diyos ay walang katotohanan. Amen po? Sa bunga, nakikita at nalalaman kung ano ang puno. Amen po? If we really unite with the Lord, sabi niya po rito, dapat ginagawa po natin yung mga bagay na nakaka-please sa Panginoon. Minsan, alam niyo po mga kapatid, yung mahirap gawin ay ang pinakatamang desisyon. Dahil kung mahirap sa'yo gawin ang sinasabi ng Diyos, ibig sabihin, you have something in your heart na ayaw mong sundin. It's because you are thinking, you are considering something, you are considering someone, kaya hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. And that's make us hard to obey the rule of the Lord. Amen. But if we really unite with the Lord, sabi niya po rito, mga kapatid, gagawin po natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Amen po? Sabi po niya, suffering for others. Sino ba naman ang, sabi nga ng Panginoon, sino ang kaibigan na kaya magbuwis ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan? Tanging ang Panginoong Hesus lang. Amen. But then, ang sabi ng Bible, for us to be like Jesus Christ, we need suffering for others. Minsan, kailangan mong iset aside yung sarili mong kagustuhan. Set aside yung sarili mong comfort. Para maranasan ng taong yon na mahal siya ng Diyos. Yes, it is really hard. Kasi, bakit? You have your own preferences. You have your own wants. But then, being the servant of God, bilang mananampalataya ng Diyos, bilang tagasunod ni Kristo, we must willing to set aside all our personal preferences para sa ikabubuti ng marami. Sabi niya po sa 1 Peter chapter 2 verse 21, God has chosen that you should be patient like this. Christ had trouble and pain on your behalf. And He is the person that you should copy. So, you should do the same kind of things as Christ did. Amen po? Sabi po niya, maging mapagpasensya tayo katulad ng ginawa ni Jesus. Ano bang ginawa ni Jesus? Sabi niya, si Jesus ay napahamak, siya ay nasaktan, na dapat tayo ang nagtatamo. Siya yung taong dapat nating gayahin. Siya yung Diyos na dapat nating gayahin. Amen? Siya yung Diyos na dapat pinagkukunan natin ng inspirasyon. Pag dumarating yung time na nandun na tayo sa point na nasasagad na yung pasensya natin, nandun tayo sa point na para bang pagod ka na unawain ang kapwa mo. Just think how Jesus Christ have mercy on us. Sipin natin kung paano nag-suffer si Jesus para sa atin, na dapat ine-expect ng Diyos na tayo ay magiging mapagmahal, mapagpasensya, katulad ng ginawa ni Jesus. Alam niyo po, isa sa mga verses na nagrema sa akin po sa Luke, isa sa magandang ugali, isa sa pinakamagandang ugali ni Jesus na dapat nating pinupuri. Alam niyo po, nung time na siya ay nakapako sa krus, binuraan, sinaktan, sinugatan. But then, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That's how the Lord being patient with us. Na nandun siya na
to the extent na nasaktan na siya, dinuraan siya, tinuya siya, but still, ang sinasabi niya pa rin, patawarin tayo ng Ama sapagkat hindi natin alam ang ating ginagawa. Amen po. Sa kabila ng mga ginawa ni Jesus, sa kabila ng ginawa ng Panginoon para sa atin, ano ba naman yung pagpasensyahan natin, yung kasama natin, pagpasensyahan natin yung mga pamilya natin, habaan pa natin yung pasensya natin sa kapwa natin, set aside natin yung sarili nating comfort ko, iyan yung alam nating makakabuti para sa lahat. Amen po. Suffering for others, maari na hindi ka magbe-benefit sa bagay na yan. Pero alam mo, isa lang ang bagay na gusto sa atin ng Diyos. Every time na gagawin natin na mag-suffer tayo para sa iba, dinisregard natin ang sarili natin, we denied ourselves, alam mo, napangiti natin ng Diyos. And sabi niya sa Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Amen po? The more na napapasaya natin ng Diyos, the more na napapaligaya natin ng Panginoon, doon tayo lumalakas. Kaya tayo mga Kristiyano, minsan, nararamdaman natin yung panghihina. Nandoon na tatanungin natin si Lord, Lord, teka, yung ginagawa ko ba nakapagpasaya sa'yo? Kasi sabi niya sa Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Ibig sabihin, kahit pa sabihin natin, pagod yung katawan mo, pagod yung isip mo, pero meron kang joy sa puso mo. Alam mo, sabi ng Diyos, napangiti mo ako. Sa pagpapangiti mo sa akin, papalakasin kita. Amen po? Kasi, ang gusto kasi ng Diyos sa atin, yung life and conduct na natutunan natin kay Jesus. Sa John chapter 2, verse 6, sabi niya, a person may say that he lives in God, then he must live as Jesus did. Amen po. Katulad ng pagkapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang dating tayo ay naipako na. Tayo ay namumuhay na nakasama ng Diyos. Tayo ay namumuhay na nakasama ng Panginoon. Kung paano ginawa ni Jesus ang mga bagay na to, ina-expect ng Diyos na gagawin din natin. Yes, maaari na, ulitin ko, hindi tayo magsasabi sa atin na, hindi ako si Jesus. Yes, hindi ka si Jesus. Pero tayo ay tinawag ng Diyos na maging katulad niya. Amen po? At kagaya ng mga bagay na naranasan ni Jesus, naranasan din natin kung paano siya pinagkalooban ng Diyos ng mga bagay na kung saan hindi natin matatagpuan dito sa lupa. Amen po? Nandun na kailangan ma-endure natin yung mga temptation. Ma-endure natin yung mga tukso na dadaan sa atin. Na every temptation na dadating sa atin, lagi nating isipin na kapag napagtagumpayan mo yan, amen po, merong gantimpala na kasunod. Amen. Naalala ko po yung tinuro ni Pastor Boy, no? Sa anniversary po ng Bagong Silang. Yung laban sa kahirapan, yung laban sa sakit. Amen po, yung laban sa ministry. It is already reserved. Naka-reserve na yung tagumpay natin. Naka-reserve na yung tagumpay natin. Naka-reserve na yung mga bagay na ma-overcome natin to. Ang sinasabi lang ng Diyos, endure. Amen? Kapag sinabi natin endure, mga kapatid, hindi mo titiisin ang sakit. No! Hindi mo titiisin ang sakit kasi bakit pwede mong labanan ang sakit sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Ano yung sinasabi ng Diyos na endure? Alam niyo po yung sinasabing endure dito, manatili kang tapat habang hinihintay mo ang katagumpayan ng bagay na nangyayari sa iyo. Amen? Habang naipaglaban ka sa sakit at nilalabanan mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang sinasabi lang sa iyo ng Diyos, wait, I am working on that. Amen po? Nandoon yung temptation na, sige, pagka nawalan tayo ng pera, sige, manghiram ka na, umutang ka na, ganito, ganyan. Pero alam niyo po, hindi sinasabi ng Diyos na tiisin mo ang kahirapan. Ang sabi niya, endure the times na yung mga araw na tumatakbo habang hinihintay mo yung katagumpayan o yung katuparan ng pangako ng Diyos. Amen po, manifesting the faithfulness of God. Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, dapat nakikita sa atin yung faithfulness ng Diyos, yung faithfulness niya when it comes sa kagalingan, yung faithfulness niya when it comes sa pagpapala, yung faithfulness niya sa magandang ugali. Amen po, yung manifestation ng salita ng Diyos. Alam niyo po, madalas, kahit hindi tayo mag-share ng Word of God, biblically, nasasabihin mo yung verse, nasasabihin mo yung laman ng verse,
Alam niyo po, makita lang yung pamumuhay mo, makikita na nila na tapat ang Diyos. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, sasabihin ng mga tao nakakakita sa atin, napakasarap tumira sa lupain na yan. Sapagkat mararanasan natin ang katapatan ng Diyos. Amen po. Basahin ko po sa inyo rito mga kapatid, no? Sa John chapter 17, verse 11, verses 21 to 23. Sabi niya, at ngayon, babalik na ako sa iyo at hindi na ako mananatili rito sa mundo, pero sila ay mananatili sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa katulad natin. Ito po mga kapatid, no, ito pong verse po na ito ay, chapter na to, chapter 17. Ito po ay panalangin ni Jesus sa mga tagasunod niya. Amen po. Uulitin ko, ito po ay panalangin ni Jesus sa mga tagasunod niya. How sweet Jesus is. Na kahit pa wala na siya rito, hindi natin siya kasama physically, ngunit patuloy na nabubuhay. Alam niyo po, patuloy niya tayong pinapanalangin sa Ama. Sabi niya po sa verse 21, idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila naman ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Binigyan ko sila ng karangalan katulad ng ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isang katulad natin. Nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin, para sila'y lubos na maging isa. Sa ganoon ay malalaman ng mga tao sa mundo na isinugo mo ako at malalaman din nila minamahal mo ang mga mananampalataya katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen po. Ito ay prayer ni Jesus para sa atin. Na ang dalangin po niya mga kapatid ay, sabi po niya kung paano ang Ama ay nasa Kanya, dalangin niya na siya ay nasa atin. Amen po. Binigyan tayo ng karangalan ni Jesus, kagaya ng pagbibigay ng karangalan sa Kanya na Ama. Amen? Upang sa ganon, makita ng mga tao na minamahal ng Diyos, minamahal ng Ama ang mga tagasunod niya. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, nung time na si Jesus ay nandito sa mundo, hindi niya physically kasama ang Ama. Pero alam niyo po, ang isa sa mga naging guide ni Jesus ay yung habilin sa Kanya na Ama. Yung mga aral, yung mga bagay na pinagagawa sa Kanya ng Ama. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, sabi niya po rito, sa Proverbs chapter 8, no? Verse 1, sabi po niya rito, sa Proverbs, mga kapatid, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ngayon, yung takot natin sa Diyos ay yung nagbibigay sa atin ng talino. How come? How come, Ate Tina? Alam niyo po tayong mga Kristiyano, madalas, ito po yung totoo. Mas takot ka pa sa pastor mo kaysa sa Diyos. Ano ibig sabihin ng takot pa tayo sa pastor natin kaysa sa Diyos? Kapag nandiyan si pastor, ginagawa natin yung tama. Pero pag nakatalikod na si pastor at hindi tayo nakikita, doon natin ginagawa yung mali. But come to think of it, the more na hindi tayo nakita ng pastor natin, the more tayong nakikita ng Diyos. Amen po? If we really fear the Lord, kahit pa hindi nakatingin yung pastor natin, to think na nakikita ka ng Diyos, gagawin mo pa rin yung tama. At doon tayo tumatalino. Doon natin nalalaman na, ay hindi pala to tama, hindi pala to nakakaplis sa Lord. Amen po? Kaya naman po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. It's because even if hindi nakatingin yung pastor mo, ginagawa mo pa rin kasi alam mo na nakatingin ang Diyos. Amen po. Kaya po mga kapatid, sa buhay po natin, binigyan po tayo ng magandang example ng Diyos. Binigyan po tayo ng magandang example ni Jesus. At ang gusto lang ng Panginoong Jesus sa atin ay sundan natin yung mga yapak niya. Amen po. Walang sinuman ang sumunod sa Diyos ang napahamak. Walang sinuman ang lumakad sa pananampalataya ng Diyos ang naligaw ng landas. Amen po. Kahit pa po mga kapatid na sinasabi ng Biblia na walang lingkod ng Diyos ang nagutom.
gayon din po sa paglakad natin sa katwiran ng Diyos. Yes, maaari na meron tayong pinagdadaanan ngayon at hirap tayong sundin ang sinasabi ng Lord, sinasabi ng Panginoon. Pero alam niyo po, gusto sa atin ng Diyos, sa kabila na ating kahinaan, doon natin maranasan yung kalakasan na nagmumula sa Kanya. My grace and power is sufficient for you when you are weak. Kung kailan tayo mahina, doon malakas ang Diyos. Kung kailan tayo nawawalan ng lakas, doon niya tayo pupunuin ng kalakasan. Kasi ang gusto lang ng Diyos sa atin, we are fully surrendered. Sinurrender na natin lahat ng pangarap, lahat ng mga bagay na gusto natin sa Diyos. And God will do the rest. Sabi ng Panginoon, bitbitin mo ang aking pamatok sapagkat ito'y magaan. Sapagkat sa pamatok na yun, siya ang nangunguna. Ang gagawin lang natin, susunod lang tayo sa Kanya. Sabi ng Panginoong Hesus, it is finished. Tapos na. Nag-set na siya ng example. Ginawa niya na yung dadaanan natin. Ang gagawin na lang natin, sundan natin siya. Amen po. Kaya po mga kapatid, sa mga oras na to, magkaisa po tayo sa pananalangin, sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagbibigay ng karangalan sa Kanya, sa pagbibigay ng mga bagay na nararanasan natin. Ito yung time para magkaroon tayo ng personal na pangungusap sa Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Aawitan ka namin. Salamat, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ng aming mga labi ang pumuri. Hayaan mo, Panginoon, sa aming mga tinig, O Diyos, ay itaas namin, Panginoon, yung mga bagay na laman ng aming mga puso. Salamat, salamat, Ama. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sandas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Muli pa, hawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo, Diyos, ang kabutihan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah.
Diyos magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo at magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan, Diyos ang kabutihan mo at magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo at magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo at magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Oh, worship. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin mo, Panginoon. Purihin ka namin na ngayon. Siya mo kayo siya. Siya mo kayo siya. Siya mo kayo siya. Salamat, Panginoon. Siya mo kayo sila oh, Panginoon.
Siamo kay Shiyari, ababa kay Sinadashiradario. Siamo kay Shiradario. Siamo kay Shiradario. Hallelujah. Salamat Panginoon. Siamo kay Shiradario, kay Shiradario. Siamo kay Shiradario, kay Shiradario. Siamo kay Shiradario. Hallelujah. Oh, purihin siya. Dakila ko, Panginoon. Salamat. Siya mo kay siya. Siya mo kay siya. Siya na rin mo kay siya na rin yun. Shadagina. Siya mo kay siya na rin. Siya mo kay siya na rin. Siya mo kay siya na rin. Oh, purihin ka. Oh, dakila ka. We worship. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman.
Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamalim, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama o Diyos, sa patuloy mong pagsama sa amin, Panginoon. Sa bawat gawain mo, O Lord. Salamat, Ama, sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, O Diyos. Salamat, Lord, sa pag-iakap mo. Salamat, Lord, sa mga corrections mo. Salamat, Lord, sa mga pagre-remind mo sa amin, O Diyos, kung paano kami, Panginoon, magiging katulad ng Panginoong Jesus. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, kailanman na hindi mo kami iniwan, Panginoon. Patuloy mo kami sinasamahan, Panginoon, sa takbuhin namin ito, O Diyos. Kaya naman, Lord, patuloy namin tinataas sa pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, we always speak, Panginoon, the Christian countries, O God. Tunay nga, Lord, magpadala ka ng mga lingkod mo, O Diyos, sa iba't ibang dako, Panginoon, ng bansang ito, upang, Lord, papupurihan ka, Panginoon, sa mga tao ito, O Diyos. Tunay nga, Lord, mapapalad ang mga bansa na ang Diyos ay ang Diyos. Mapapalad ang mga bansa na tumatawag sa Panginoon. Lord, as we claim your promise, Panginoon, na ako ang iyong mga, o ang bansa mo, Panginoon, ay manunumbalik, Panginoon. Muli mo kaming kakalingain, O Diyos. Kaya naman, Lord, patuloy namin, Panginoon, pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang aming bansa, Panginoon. Sa mga nakaabang na mga bagyo, Panginoon, tunay nga, Lord, na ikaw, O Diyos, yung mag-iingat sa amin, Panginoon. Ikaw, Lord, yung patuloy, Panginoon, na magbibigay sa amin ng wisdom, knowledge, Panginoon, kung paano, Lord, patuloy na malabanan, Panginoon, itong mga sakunang ito, Panginoon. Ilagay mo sa aming mga puso, Panginoon, yung burden, Panginoon, na idalangin namin sa Panginoon, ang mga bagay na ito, Diyos. Ngayon ni Panginoon, sa mga opisyal, Panginoon, ng gobyerno namin, Panginoon, simula sa aming Pangulo, Panginoon, tunay yung Lord, hanggang sa pinakamababang sanghay, Panginoon, ng gobyerno, O Diyos. Lord, tunay nga, Panginoon, mangusap ka sa kanila, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na gamitin mo sila mightily and effectively, Panginoon. Lord, yung changes, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, makarating sa kanila, Panginoon, yung mabuting balita na nagmumula sa iyo, O Diyos. Lord, magamit mo, Panginoon, ang kanilang posisyon, Panginoon, upang, Lord, may palangganap, Panginoon, ang mabuting balita, Panginoon, na nagbumula sa iyo. Salamat, Ama, O Diyos, maging, Lord, sa kabuuan ng Rhema Evangelistic Church International, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, na aming senior pastor na si Pastor Boy, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang ingatan, gabayan, protection ng Panginoon. Vision, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ang patuloy mo, Panginoon, na ipagkaloob sa kanya, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon, sa bawat biyahe niya, Panginoon, sa pagpunta, Panginoon, sa bawat gawain mo, O Lord. Tunay nga, Panginoon, bigay mo yung desire ng kanyang puso, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na maging kagalakan mo, Panginoon,
ay maging kalakasan niya, O God. Salamat, Lord. Gayon din, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na siya na, Lord, na dumadanas, Panginoon, ng sakit, Panginoon, sa mga oras na to, Lord. Tunay nga, Panginoon, normalize mo, Panginoon, ang bawat parte na may sakit sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, we claim, Panginoon, na kami ay magaling na, Panginoon, sa pamagitan ng inyong mga latay, O Diyos. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, ang laban ng sakit, Panginoon, ay napagtagumpayan na namin, Panginoon, sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Salamat, salamat, Ama. Lord, sa aming mga kapastoran, Panginoon, sa aming mga district pastors, Panginoon, na siya, Lord, na tinalaga mo sa iba't ibang distrito, Panginoon, ng Rima, Panginoon. Lord, patuloy mo silang ingatan, gabayan, Panginoon, protection ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Lord, bind us with your love, Panginoon. Tunay nga, Lord, bigkisin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Upang, Lord, tunay nga, O Diyos, na maging isa kami, Panginoon. Pati, Lord, ang aming mga local pastors, ang aming mga workers, Panginoon. Ang mga lingkod mo, Panginoon, na siya, Lord, na nagsuko ng buhay, Panginoon, at magamit, Panginoon, sa iyong gawain, sa mga field, Panginoon. Lord, aluin mo sila sa mga sandaling sila'y nalulungkot, O Diyos. Lord, yakapin mo sila, Panginoon. Lord, ingatan mo, Panginoon, yung mga pamilyang iniwanan nila, Panginoon. As we claim your promise, Panginoon, sa Timothy, O God. Sinabi mo sa iyong salita, naman ang mahalaga sa amin na iingatan mo, O Lord. Kaya naman, Lord, buong puso kami nagtitiwala, Panginoon, na patuloy mo silang iingatan, gagabayan, Panginoon. At maranasan nila, O Diyos, ang pagpapalad na nagmumula sa iyo bilang mga lingkod mo. Salamat, Lord, maging yung mga tumatayong mga elders ng bawat simbahan, Panginoon, sa mga elders, sa mga members, Panginoon, sa mga future workers, future pastors, future leaders, Panginoon, maging, Lord, yung mga kapatiran namin na nasa ibang bansa, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan, protection at gabayan, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon, na kausapin, Panginoon. At patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, sa pakikiisa nila sa gawain mo, O God. Tunay nga, Lord, na walang thank you, Panginoon, sa bawat ginagawa namin sapagkat, Lord, sinusuklian mo ito, Panginoon, na siksik, liglig, at umaapaw, O Lord. Tunay nga, Panginoon, double portion of anointing, Panginoon, sa bawat kapastoran, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, i-guide, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, at bigyan, Panginoon, ng patuloy na lakas, Panginoon, upang magawa namin, Panginoon, yung perpektong kalooban mo. Salamat, O Diyos, maging, Lord, sa mga anniversaries na dadaan, Panginoon, sa aming campings, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ngayon pa lang, Panginoon, i-fulfill mo na, Panginoon, ang bawat pangailangan ng bawat simbahan mo, Panginoon. Maging, Lord, yung mga pangailangan namin sa aming mga pamilya, Panginoon. We claim, Panginoon, na ang bawat magulang, ang bawat kapatid at bawat pamilya ng bawat isa na nagpapatuloy, Panginoon, sa Rima, Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord. Salamat, Ama, sa Kristiyanong pamilya. Salamat, Lord, sa Kristiyanong komunidad. Salamat, Lord, sa Kristiyanong bansa, Panginoon. Gamitin mo kami mightily and effectively, Panginoon, upang, Lord, sa buhay namin ay patuloy kang madakila, masamba. Dakila ka, Ama. Tuloy nga, Lord, wala kang katulad. Karapat-dapat kang purihin, dakilain, sambahin sa matamis at dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin and God bless po.